Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang iyong dakilang pangalan. Thank you, Heavenly Father, for your kindness, for your goodness, for your love and your mercy. Thank you, Jesus. Praise thine holy name. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa mga kapatid na patuloy na nakikipag-aral din sa QICM Doha, ang mga dati kong Kalsad Group din, dyan pa rin sa Doha, at sa lahat po na naipo-forward ang pag-aaral na ito. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito na pinagkalob nyo. Marami pong salamat sa pagkakataon kami magkasama-sama sa pag-aaral. Palinawin niyo po ang lahat ng mga bagay na kailangan naming matutunan sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Pangunahan niyo po ang inyong lingkod, Panginoon, at sa lahat po ng aming maaabot sa pamamagitan ng pagpapahayag ng inyong salita. Mapurihan ka at maparangalan sa aming kalagitnaan at ang Banal na Espiritu ang kumikilos sa aming lahat. Sa pangalan ng Panginoon Kristo, Amen. Amen. Ginawa ko na po ang test na ito ng pagtuturo kahit po Lunes. Supposed to be po ang ating pagtuturo ay from Tuesday to Thursday. Kaya lang po ang mga bata ay wala pong pag-aaral ngayon. Kaya nga ako po ay umupo na dito sa harap ng computer para po mag-live na po ng pag-aaral for this week. So, ang ating pong topic ngayon ay ang mga plano ng ating Diyos para sa atin. Na ang Diyos pa rin ang namamahala sa lahat ng bagay. Simulan po natin ito sa Isaiah 45. Sa Isaias, ika-45th na talata, na kapitulo, chapter, verses 5 to 7. Isaiah 45 from verses 5 to 7. Ito po ang ating mababasa. Ako si Yahweh, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig. Na makilala nila na ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ako ang lumikha ng dilim at liwanag. Ako ang nagpadala ng kaginhawahan at kapahamakan. Akong si Yahweh ang gumagawa ng lahat ng ito. So, ito pong mga talatang ito ay ang una dito po sa Isaiah 45 ay yung pagkahirang kay Cyrus bilang gagamitin ng Diyos, isang foreigner, ika nga. At siya ay hindi kasamang mananampalataya ng mga Israelita that they serve one God. So, bali dahil po ang Diyos ay Diyos, kahit na sino at anong bansa at anuman ang kanyang background, pwede niyang gamitin ito. At sa pagkakataon na ito sa Isaiah chapter 45, hinirang niya ang taong ito para makatulong sa kanyang bayan. So ngayon, ang binibigyan po natin ng diin sa mga talatang ito ay ang sinabi ng Diyos mismo, siya lamang ang Diyos. Ito po yung nakapagbibigay sa atin ng pag-asa, inspirasyon. Kung babasahin ko po ito sa wikang Ingles, I am the Lord and there is no other. Beside me, there is no God. I will gird you, though you have not known me, that men may know from the rising to the setting of the sun, that there is no one beside me. I am the Lord, and there is no other, the one forming light and creating darkness, causing well-being and creating calamity. I am the Lord who does all this. So sa mga talata pong ito ay ipinapahayag sa atin ng Diyos ang kanyang katangian at kung sino siya bilang Diyos. Ipinapakilala niya ng mabuti kung sino siya. Kaya sabi niya, siya lamang ang Diyos. So ang itinuturo po ng talatang ito na yung pananaw at layunin ng Diyos
ay mananatili pa rin sa kabila ng pagsuway man ng tao, pag hindi man pagsunod o pagsunod. Yan po ang nakalagay sa talatang Isaiah 45 verses 5 to 7. Ganon din po ang sinasabi ng Isaiah 46 verses 9 to 10. Dili-dilihin ninyo ang matagal nang nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at liban sa akin ay wala nang iba. Sa simula pa'y hinulaan ko na at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong ang balak ko'y tiyak na mangyayari, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. So ito rin pong talatang ito, wala pong makapagsasalangsang sa ating Diyos sa kanyang paggawa. Sa kabila ng nangyayari sa lahat ng mundo at sa mga tao at sa iba't ibang mga issue, iba't ibang mga hindi magandang balita, ang magandang balita, ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mananatili pa rin. Kapag ito'y sinabi niya, gagawin niya ito. Kahit na napakahirap ng sitwasyon at minsan napakamasalimuot na ng sitwasyon dito sa lupa, nananaig pa rin na ang Diyos ang siyang lumalang ng lahat ng bagay at alam niya ang nangyayari at siya ang kikilos sapagkat siya lamang ang Diyos. Katulad ng sinabi niya dito, Isaiah 46 verses 9 and 10. Dili-dilihin ninyo ang matagal ng nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos. So binibigyan pong ng diin ng Diyos, siya lamang ang Diyos. At liban sa Kanya ay wala ng iba. Kaya nga napakalaki ng ating pag-asa na sa kabila po ng mga pagsubok sa ating mga bayan o sa iba't ibang lugar sa buong mundo, may kaguluhan man, sinasabi pa rin po ng Panginoon na kilalanin siya at liban sa Kanya ay wala ng iba. Ganon din po kung sa karanasan man naman ng tao, ika nga. Kasi nga po, ang isang mananampalataya ay hindi ligtas sa pagdanas ng mga pagbabata, ika nga. Minsan may karamdaman, kabigatian, pagkabigo, at sakit na nararanasan ng lahat ng tao. Subalit, ang isang Kristiyano, ang pagbabata ay nagtataglay ng pangako ng makapangyarihang layunin ng Diyos upang hubugin ang panloob na katangian ng buhay. So, bawat isa po ay binibigyan diin ng Diyos kung ano ang kanyang hangarin. Kaya nga, magkaroon man tayo ng pagsubok, magkaroon man tayo ng karamdaman o kapigatian o pagkabigo, alalahanin natin na makapangyarihan pa rin ang ating Diyos at mayroon siyang ginagawa o layunin sa mga pagsubok na ito. Katulad po halimbawa ni Joseph or si Jose. Punta po tayo sa Genesis chapter 50 verse 20. Genesis chapter 50 verse 20. Alam naman po natin kung ano ang nilalaman nito. Marami pong chapter ang binigyan ng diin sa buhay ni Jose o si Joseph na anak ni Jacob. At alam natin na kung paanong siya'y binigyan ng Diyos ng magandang panaginip at naging dahilan na siya ay kainggitan ng kanyang mga kapatid hanggang sa siya ay gustong patayin, hanggang sa siya ay ibinenta at hanggang sa siya ay naghirap sa ibang bansa. Pero sinasabi po niya at the end, ibig sabihin nung nalagpasan na niya ang lahat ng mga pagsubok niya, dito po nakatala in Genesis chapter 50 verse 20, ito po ang kanyang sinasabi. Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Sinasabihan po niya ang kanyang mga kapatid dito, si Joseph, ika nga. Subalit, ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami. Yun po ang sabi niya. Good morning, Sister Mariette Carlos. Ayan. So ngayon, makikita natin na sa hinaba-haba man na naging pagsubok ni
Joseph, ika nga, sa Ehipto, sa kanyang, sa pagbebenta ng kanyang mga kapatid sa kanya, at siya'y naging alipin, pero ginamit ng Diyos. Kaya sinabi po doon, ipinahintulot. So, ibig sabihin sa ating pong buhay bilang mananampalataya, may pahintulot. Ibig sabihin, hindi basta nangyayari sa atin ang ating mga pagsubok, may pahintulot ang Diyos. Upang sa ganon makita natin, maalala natin, at ating matanaw sa mga naging karanasan natin na ang Diyos ay mabuti at hindi niya tayo pinabayaan ni iniiwanan paman. Kaya nga, ipinahintulot ng Diyos para sa kabutihan, sabi niya. Nagdanas man ng hirap mismo si Joseph o si Jose. Dito po sa Book of Genesis. Pero sabi niya, para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami. Basahin po natin uli. Genesis chapter 50 verse 20. Sabi po niya, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy naligtas ang marami. So, in the end, mapupurihan at mapaparangalan ng Panginoon sapagkat may layunin siya sa pamamagitan ng isang tao, ang buong angkan niya ay maliligtas at ang susunod na mga henerasyon na mananatili sa Ehipto, sila'y lalaki, lalago, dadami hanggang sa sila'y ibabalik ng Panginoon sa kanilang lupang pangako. Nung umalis si Jose, siya lang, di ba? Tapos nadala niya ang kanyang buong angkan, they were about 70. Pero dumami na silang dumami doon. Pwede namang gawin ng Diyos na sila ibalik sa kanilang bayan nung konti pa lang sila. Pero makikita po natin na pinagpala din ng Diyos ang bansang Ehipto sa pamamagitan ng presensya ng mga Israelita doon. Subalit, nung ika nga, sobra na ang ginagawa ng mga taga-Ehipto sa kanila, kaya nga kahit na malaking challenge yun kung iniisip natin paano lalabas ang mga milyon-milyon na ng mga tao na dumami magmula nung panahon ni Jose. Pero ang ating Diyos, siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Kanya. Nagawa niya yun sa pamamagitan din ng isang tao. Yun po ay si Moses, ang ginamit ng Panginoon, ang kanyang kapatid na si Aaron at ang isa pang kapatid na si Miriam. So makikita natin in totality, sa kabuuan, kumikilos ang Diyos. Kahit na nga ba nakikita natin sa ating kalagayan na tayo nahihirapan, pero kung babalikan natin ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, makikita natin napakabuti ng Diyos. Kahit na ipinahintulot niya yon, mayroong kabutihan na mangyayari sa mga naging karanasan natin. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, namamahala pa rin ang Diyos sa lahat ng bagay. So, hindi natin masasabi, kahit na tayo, sino man sa atin, hindi natin masasabi na napabayaan na ako ng Panginoon, nakalimutan na niya ako. Huwag po natin yung iisipin. Kahit na marami tayong pagsubok, alalahanin natin ang lahat ng bagay ay may ginagawa ang Diyos sa ikabubuti natin. Katulad po, halimbawa din sa Bagong Tipan, Romans chapter 8, verse 28. Book of Romans. Sa Roma, 8 kabanata, talatang 28. Romans chapter 8, verse 28. Para po sa ganon ay makita natin ang talatang ito kung ano ang minimithi ng Diyos para sa atin. Romans chapter 8 verse 28. Alam po natin ang talatang ito. Ang sabi po ng salita ng Diyos, alam natin. So ibig sabihin, aware tayo. Kung tayo mananampalataya, nagbabasa tayo ng Biblia, tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang sinasabi niya, hindi na natin pinagtatakhan. Hindi na tayo nagkakaroon man ng anumang damdamdamin na nagdadamdam ka sa Diyos. Bakit? Napakalaki ng mga pagsubok mo. Sapagkat nakalagay po dito, alam natin.
Alam natin, sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. So, in the end, makikita po natin sa ikabubuti natin. Siyempre po, lahat naman tayo habang dumaranas tayo ng pagsubok, ay iniisip natin hindi ko napaghandaan ang bagay na ito na dumating sa atin. Halimbawa po, ako na lang, bago po ako umalis ng Pilipinas ay napakainit, talaga namang mainit. So, nung ako po'y dumating dito, nanibago po ako sa klima, sa climate, bigla na pong malamig. Nakabaligtaran naman sa atin. Hindi lang po yun, sinipon pa rin ako. So, salamat sa Diyos, by this time na ako po ay nagtuturo sa inyo, nawala na po yun. 3 weeks po. 3 weeks kung ito ay, kasi ang Monday na ito, sa araw na ito, yun din ang flight date ko nung ako'y pumunta dito. Kaya, tomorrow ay 3 weeks na po ako dito on a Tuesday kasi doon ako nag-arrive. Yung ganun po. Sa iba pa po doon, nagkaroon pa po ako ng allergies. Hindi ko na po yun senior sa inyo. Nagkaroon po ako ng allergies. Namumula po yung aking skin na ganun. Tapos po, parang nagkaroon po ako ng mga butlig-butlig sa muka at ganun sa aking neck, sa aking pong dito po. Kaya sabi ko, ano bang nangyari sa akin? Nagtataka po ako, nagkasunod-sunod ang mga personal kong mga bagay na karanasan. Pero sa kabila po no, napakabuti po ng Panginoon. Nung Saturday po ay nagkaroon ng celebration dito ang mga Filipino community ng Independence Day, at all of a sudden inimbitahan po nila ako maging speaker. Meron po sila talagang speaker pero kinansel nila yung taong yon na magsasalita. At ako po ang ipinalit. Siyempre po, ang anumang oportunidad na ibinibigay ni Lord sa ating, ginagrab na po natin yon. So, sinabi ko oo. Immediately po yun, habang iniisip ko, Lord, ano po ba yung sasabihin ko? Binigyan na po ako kaagad ng verse ni Lord. At yun po ang aking pinag-aralan at yun ang aking sinabi. The next day, tumawag naman po yung pastor dito. Ang sabi niya, pwede ka ba, pastora, sabi niya, sa Sunday ikaw magsalita. So, syempre po, anumang oportunidad na tayo ay magamit ng Panginoon, we'll grab that opportunity. So, I said yes. Kaya po nagkasunod ang akin pong engagement. Pero purihin po ang Panginoon. By the grace of the Lord, kasama po ng aking anak at ang aking mga apo, na naayos ko po lahat yun. Kaya alam niyo po, kuminsan sa ating buhay, iniisip natin na bakit ganito, bakit ganyan, ano ba ang purpose mo, yung mga ganun. Pero makikita po natin ang paggabay ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit na meron man tayong nararamdamang personal, sumasakit po talaga ang ulo ko. Super sakit po ng ulo ko. Tuloy-tuloy po yung, hindi ako masyado nakakatulog sa gabi, sa lamig at ganoon din sa sipon. Sa kabila po ng lahat ng iyon, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagtsitsaga na ating ipagpatuloy ang anumang bagay na ating ginagawa araw-araw. Lalo na nga po, I have to support my children's family para po nakakapagtrabaho po siya. Kaya salamat po sa Panginoon at ganoon din sa araw pong ito, wala pong pasok ang mga bata. Kaya sabi ko, I will do my best para umupo na at magturo po sa inyo. Para inyo pong nakikita, hindi po ako nag-disappear. Nandito pa po ako. I'm still alive and kicking and doing my best para po sa Panginoon. Every day, even you don't see me. Sapagat marami po sa mga ginagawa ng Panginoon sa atin, hindi lang sa akin, kundi sa inyo rin. Maraming ginagawa ang Panginoon sa atin nang hindi nakikita ng mga tao. Pero God strengthens us. Pinatitibay tayo ng pananampalataya ng Panginoon. Pinagkakaloob niya sa atin ang lahat ng ating pangailangan sa panahong kailangan natin ito. Sapagat ang Diyos ay Diyos. Hindi siya nakakalimot. At siya ang may akda at may
takdang panahon para sa ating mga buhay. Kaya mananagumpay tayo sa kabila man ng nangyayari sa atin. Kuminsan iniisip natin, maraming mga bagay tayong maiisip na negatibo. Pero kailangan po nating isipin na may hangarin ng Diyos sa lahat ng bagay na ating nararanasan. Hindi tayo susuko sapagat ang ating Diyos, ang sinabi niya, yun po ang tanda natin. Alam natin. So, ibig sabihin, kung tayo ay tagapagbasa ng salita ng Diyos, alam natin, sabi niya. Napakaganda pong word yun. Hindi natin may pagkakaila. Hindi natin sasabihin, hindi ko alam. Kailangan po alamin natin bilang mananampalataya. Alamin natin. Kaya sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay. Hindi niya sinabing sa isang bagay, dalawang bagay, tatlong bagay. Sa lahat, sa kabuuan. Kung titignan mo yung history ng buhay mo, sa kabuuan, inuulit ko po yun. Sabi niya, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Gumagawa siya sa ating buhay at tayo nakikiisa sa Kanya sa paggawa ng mga bagay na ito para matupad ang kalooban niya. Ang mga tinawag, sabi niya dito, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. So lahat ng bagay po sa ating ikabubuti, hindi po sa ating ikasasama. Kaya tatandaan po natin kapag tayo nasa Panginoon, hindi tayo kailanman mag-alinlangan sa Kanya. Meron siyang palaging mas higit na alam na hindi natin alam. At kung susundin po natin ang mga bagay na yun, tayo na rin ang may kapayapaan sa ating puso at damdamin na hindi na tayo nagtataka sa mga bagay-bagay na ito, kundi sa tulong at patnubay ng Banal na Espiritu magagawa natin ang mga bagay na kailangan natin gawin. Kaya nga po, ayun. Ito pong pangwakas ng pananalita na ni Pablo na alam nating sa lahat ng bagay ang Diyos ang gumagawa ayon sa Kanyang panukala. Kaya yung mga panukalang yun ay sa mga nagmamahal sa Kanya. So if we love the Lord and follow the Lord, hindi tayo magre-resist. We are more than willing kung anong nais ng gawin ng Panginoon sa ating buhay. Hindi na tayo nagsasabing, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Kundi sasabihin natin, Panginoon, have your own way. Kung ano pong kalooban nyo, tinatanggap ko. At sa tulong at lakas na ibinibigay mo, mapagtatagumpayan ko ito. Kaya nga di po sa ibang talata ang sinasabi, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sa mga karanasan na ating buhay, sa kapanahunan na wari sa iniisip natin, walang katapusan o kaya napakabigat ng ating naging karanasan. Pero kapag nalagpasan na natin yon, balikan man natin ang issue na yon sa ating buhay, makikita natin ang patnubay at pangunguna ng Diyos na hindi siya nagpabaya sa atin. Kaya nga, we are confident in the Lord. Sa Panginoon tayo po may confidence. Sa Panginoon po tayo may pag-asa. Sa Panginoon po tayo tumitingin sa lahat ng bagay. So, magandang umaga po sa lahat sa inyo na nandyan. At tayo po ay manalangin. Lord, marami pong salamat sa topic na ito na ang mga plano mo ang siyang mapangyayari pa rin. Salamat po na sa bawat tao may plano ka. May panukala ka. Meron kang inihanda para sa bawat isa. Hindi pare-parehas. Pero makikita namin na ito ay nagkakalakip-lakip sa isang tao, sa isang pamilya, sa mga kamag-anakan man, sa mga kapitbahay man, sa mga kakilala, sa mga katrabaho, sa buong iglesia, lahat ng bagay na yan. Sinusundan mo lahat yan. At walang nalilingid sa iyong mga mata. Kaya nga marami pong salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay na iyong ipinaparana sa amin. Maraming mang pagsubok, pero pupurihin ka namin. We choose to praise you no matter what. Pinipili pa rin namin na ikaw, pinipili pa rin namin ang kapamaraanan mo at hindi ang aming kapamaraanan. Nagagalak kami na kami bahagi ng iyong kaharian, ng iyong katawan. Nagagalak kami na si Jesucristo ang tinanggap namin bilang sariling tagapagligtas
at manunubos ng aming buhay. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga bagay na iyong ipinaparana sa amin. All things will work together for good to them that loves the Lord. Pinararangalan ka namin at itinataas sa aming buhay, pinasasalamatan ng patuloy sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Tanggapin po natin ang lahat ng lakas na kailangan natin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tanggapin natin ang malayang kaisipan na ang lahat ng bagay ay nandyan ng Panginoon, di niya tayo pababayan. Tanggapin ang kakayanang managumpay sa lahat ng bagay sa ating buhay, maliit man o malaki. Tanggapin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon para sa atin at ating buong pamilya sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen at amen. So magandang umaga po. May Sister Lenlen Manansala Dulo, ayan, marami pong salamat. Kung sino man po ang online, marami pong salamat. Pero kahit hindi po, hindi ko naman po ito in-announce actually. Nag-test lang po ako kung makakayanan ko po ngayong umagang ito. Kaya in advance ko na po ang para sa bukas. God bless everyone. I'll do my best po para sa mga ibang mga araw. God bless everyone. See you later. See you the next day. Bye for now.